So mga tol, hanggang ngayon pa nga rin po, hindi pa rin po makalimutan ni Tank Davis ang nangyari sa laban niya nito lang nakaraang araw dito kay Lamont Roach Jr. kung saan nauwi po sa majority draw ang kanilang laban, lalo na yung pagkakaluhod ni Tank Davis sa round 9. Muli na naman po kasi nagpaliwanag si Tank Davis sa kanyang social media account at talagang hindi siya umaamin mga tol na nasaktan siya sa pagkakaluhod niya sa round 9. Bagkus, sinabi ni Tank Davis mga tol na naagawan daw siya ng panalo. Ginawa daw tabla ang laban nila ni Lamont Roach Jr. dahil daw sa kalokohang ginawa niyang pagluhod sa round 9. Ni hindi man lang nga daw siya natamaan mga tol ng suntok ni Lamont Roach Jr. noong lumuhod siya. Talagang may grease lang umano na napunta sa mata niya na nanggaling sa buhok niya. Dahilan para mairita daw yung mata niya. Siya pa nga raw ang mas maraming naipatama dito kay Lamont Roach Jr. kaya dapat daw siya ang panalo. So nag-response nga po sa post ni Tank Davis mga tol ang according to boxing at sinabing sinungaling daw si Tank Davis at low-key naman daraya. Paano daw siyang hindi tinamaan? Kitang kita naman daw na tinamaan siya ng malakas na right hook ni Lamont at tinamaan pa daw siya ng jab kaya nga daw siya lumuhod. Halos bumagsak nga din daw siya sa round 7 at round 8 sa mga sinalo niyang suntok mula dito kay Lamont. Tapos ina-admit pa daw ni Tank Davis na protektado siya. Dahil pagkatapos umano ng laban, sinabihan daw niya si Lamont Roach Jr. na hindi daw ibibigay ng mga hurado kay Lamont Roach ang panalo. So protektado pala itong si Tank Davis mga tol na mga hurado. Si Tank Davis po kasi ang paborito sa Barclays Center, Brooklyn, New York. Sa kabilang dako naman mga tol, mukhang nakakuha po ng kakampi si Tank Davis at may nagpapatotoo na talagang na-burn ang mata ni Tank Davis. Nagsalita po kasi ang 7 Division Female World Champion na si Amanda Serrano. Sinabi nito sa post niya sa kanyang ex, katulad daw kay Tank Davis, ganyan din daw ang nangyari sa kanya. 1 year ago daw nang i-cancel niya ang laban dahil nabuburn ang mata niya. 2 days din daw na magpatirintas siya. Nakakaranas din umano siya nang nabuburn ang mata niya kaya kinancel daw niya yung laban. Hindi na nga daw yung mauulit. So totoo pala ang sinasabi ni Tank Davis mga tol. Hindi pala siya nagsisinungaling. Ang mali lang kay Tank Davis, bakit siya lumuhod sa laban? Dapat hindi niya ginawa yon. Dahil sa rules ng boxing mga tol, kapag lumuhod ka, automatic knockdown yon. Pero ang nangyari mga tol, hindi binilangan ng referee itong si Tank Davis, kaya kasalanan din yan ng referee mga tol. Samantala, nagsalita na nga po ang WBA president na si Gilberto Mendoza. Sinabi niya mga tol na itutuloy daw niya ang rematch ni Tank Davis at Lamont Roach Jr. dahil daw sa controversial na laban na lumuhod si Tank Davis, kaya nauwi sa tabla ang laban. So tingnan natin mga tol kung ano ang sunod na hakbang nila. Sa kabilang banda naman mga tol, viral po sa social media na mukhang may hindi pagkakaunawaan si Tank Davis at coach niyang si Calvin Ford. Makikita po kasi sa video mga tol na kumakalat sa social media, hindi pinapansin ni Tank Davis si Calvin Ford. Nilagpasan lang ni Tank Davis itong coach niya. Noong pumunta sa corner si Tank, pagbalik ni Tank Davis mga tol, may kinausap siyang tao at hindi pinaparinig sa coach niya. Makikita dyan na binubulungan lang ni Tank Davis yung kausap niya. At nang naglalakad na naman ulit si Tank Davis mga tol, halos magbanggaan na sila ng coach niya pero hindi pa rin niya pinapansin. Sa isa pang video mga tol, pagkatapos lumuhod ni Tank Davis at umupo na ito sa corner, sinisigawan pa ni Tank Davis si Calvin Ford. So yan po ang kumakalat mga tol at sinasabing mukhang hindi daw sila okay ng coach niya.